Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, 33 minuto na po, makalipas ang alas 4 ng umaga. Ako po, si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-13 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernardadis. Magandang umaga sa inyong dalawa, amigo Sherwin and Bernard. Good morning! Good morning, Annie, Bernard. Simulan na agad natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Nilift na ng National Grid Corporation of the Philippines pasado alas 10 kagabi ang yellow alert sa Visayas Grid. Ito ay matapos na magkaroon ng 2,566 megawatts na capacity sa grid na kayang sapatan ang 2,300 megawatts na demand sa kuryente. Kahapon, isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bunsod naman ng manipis na reserbang kuryente. Ayon sa NGCP, mayroon 12 planta ng kuryente ang nagpatupad ng forced outage, habang may 15 naman na gumagana sa limitadong kapasidad. Agad namang ipinag-utos kahapon ni Energy Secretary Sharon Garin ang restoration o muling pagpapagana sa 3 planta na nagka-force outage. Kabilang dito ang Unit 1 at Unit 2 ng Therma, Visayas Incorporated, gayon din ang Unit 3 ng Panay Energy Development Corporation. Muli namang tiniyak ng DOE sa publiko ang mahigpit na monitoring at koordinasyon sa mga generation companies at system operations para sa maayos at tuloy-tuloy na supply ng kuryente. Hataw Balita ngayon. Ipinaliwanag ng Energy Regulatory Commission o ERC na may mga oras at araw lamang kung saan pinapayagan ang pamumutol ng serbisyo ng kuryente sa mga consumer. Ayon sa ERC, ipinagbabawal ang disconnection ng kuryente kapag Sabado at Linggo, gayon din sa mga araw na idineklarang holiday, habang maaari lamang na gawin ang pamumutol ng power supply kapag weekdays mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Merong time na pwede lang magputol lang isang distribution utility between 8 to 3 lamang sa mga weekdays, at bawal ang putulan pag weekends at saka holiday. May ganong matagal na yun, matagal ng rule. Hataw Balita ngayon. Maganda yung naipapaalala sa atin, Bernard at Annie, na yung sa pamumutol ng kuryente, dapat pala yun weekdays, ano? Between weekdays. 8 a.m. to 3 p.m. Hindi yung weekends o kaya naman holiday, lalo na ngayong panahon na napakainit, mapuputulan ka ng kuryente, lalo na ganung araw, weekends, kung kailan nandun sa bahay yung halos sa buong miyembro ng pamilya. Tama yun. And magandang balita yan, di ba po? Imagine, 2 araw nawawalan ka. Paano kung may mga may sakit sa loob ng bahay? Paano yung may mga bata, di ba? So, magandang balita ito. Pero sinasabi nga nila na wag mo nang paabutin na ikaw ay maputulan. Pero you cannot avoid that this time. Sobrang hirap na doble pa yung bill. Isa pa nga yun. At lalo na pagka yung tubig nyo konektado doon sa kuryente. That's correct. Dobleng Doble ang impact sa'yo. Oo. Hindi gagana ang water source mo pag walang kuryente. Yun yung mga may gumagamit ng makina. Water pump. Yung Jetmatic. Again, that's a good advice and directive ng Energy Regulatory Commission. Kasi pagka weekend, magpuputol, may pasok ba? Di ba sarado ang opisina kasi pag Pero hindi ng naman. mga distributor? Pero, Sarado ang opisina nila pag weekends. okay. So kaya pag nagputol, gusto mong magbayad, sarado. Bakit ka nga naman magpuputol ng Oo nga. weekend? May punto ka din doon. Yun ang naririnig din natin. Oo nga, gusto namin magbayad. Ginagawa ng paraan, makabayad, pero wala naman mapagbayaran. Talagang sakripisyo
magtitiis ka. 2 araw yan kung hindi ka talaga makabayad. Problema na ito ng mga kababayan natin. But with this new, I think this is the first time, I do not know kung tama ako, na bawal mamutol ng Saturday and Sunday. Gaya na sinasabi ng kanina ni Attorney Maria Guinness, matagal na yan Kaya lang, ngayon lang napaalala, no? Matagal na itong ini-implement. Oo, matagal na tayo. Baka may mga nagreklamo, naputulan ng weekend. Oo. Tsaka Kaya mahirap ganun. din kasi yung yung halimbawa naputulan ka, yung magpapakabit ka uli. Siyempre mag-aantay ka rin. Hindi naman kagad pagka nagbayad ka, may kakabit kagad yung supply ng kuryente. At saka yung mga tao, priority nila yan yung pagbabayad talaga ng kuryente. Nagkakataon lang talaga na hindi sumasapat. Kaya umahantong sa ganyan. Lalo na mainit ang panahon at mayroon pong krisis. At usapan naman ang krisis dulot ng gulo sa Middle East, binawasan na po ng Malacanang ang schedule para sa isinasagawang United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIP Committee hearings sa gitna ng tensyon sa Middle East. Mula sa dating linggo-linggong schedule ng pagpupulong, ayon sa Malacanang, gagawin na lamang ito tuwing 2 linggo. Dito tinatalakay ng iba't ibang mga ahensya ang hakbang na dapat gawin sa epekto sa Pilipinas ng giyera sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batid ng Pangulo na nagagampanan naman ng mga miyembro ng gabinete ang kanilang mga trabaho kahit na hindi magkaroon ng linggo-linggong pagpupulong. Nakikita po kasi ng Pangulo na kahit hindi mag-meeting every week ngayon, ay nakikita po na tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ating mga cabinet secretaries at ang ibang ahensya patungkol po dito para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. So, tuloy-tuloy pa rin po. Kahit hindi po nagmi-meeting na every week, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho. Hataw Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, tumaas ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng involuntary hunger o yung kawalan ng makakain. Batay sa resulta ng first quarter ng Social Weather Station Survey o SWS ngayong 2026, lumabas sa pag-aaral na tumaas ng 23.2% ang mga pamilyang Pilipino na nagsasabing nakaranas sila ng involuntary hunger hanggang ngayong March 2026 na mas marami kumpara sa 20.1% na record noong November 2025. Naitala ang pinakamataas na bilang ng mga walang makain sa Visayas Region na aabot naman sa 28.0%. Sinusundan ito ng Luzon na may 22.4%, 22% naman sa Metro Manila at 21.7% naman ang sa Mindanao. Isinagawa ang survey mula sa 1,500 adult respondents mula March 24 hanggang March 31. Hataw Balita Ngayon. Okay. Yung involuntary hunger, parang hindi sinasadyang pagkagutom. Nakaramdam ng kagutuman. Yung ibang definition sinasabi dito. Gutom na hindi sinasadya. Bakit? Iniuugnay dahil doon sa ekonomiya, di ba? Iniuugnay dahil doon sa supply ng pagkain. Mayroon mga ganyan tayong mga nababasa. Kung hindi sinasadya yung pagkagutom ng isang tao dahil sa ekonomiya, talaga naman, totoo naman yun. Yung ekonomiya, nagkaroon tayo ng problema, di ba? Sa krisis diyan sa Middle East, yung dulot ng gera ng Iran, US, and then itong bansang Israel. Nagdulot ito ng inflation. Kahit na may trabaho ka, hindi naman sumasapat dahil doon sa taas ng bilihin. At saka hindi tumaas yung sweldo o yung kinikita niya sa araw-araw. Opo. Kaya minsan, mayroon kang nagtatrabaho ka pero wala kang pambili dahil doon sa taas ng presyo. Kaya maaring mabilang ka dito sa hindi sinasadyang gutom. Ibig sabihin, nakaranas sila ng sa pakiramdam nila, nakaranas sila ng gutom noong mga panahon na yan. At ang natanong po dito sa survey ay 1,500. So, dun sa natanong na 1,500, 23% yung nagsabi po na sila ay nakaranas ng gutom. Gutom. Marahil pangunang epekto nga nito yung
gulo sa Middle East. Ekonomiya. Hindi dahil sa walang pagkain. Mayroon pagkain, pero Walang pambili ng pagkain. Dahil ang iba kasi, alam mo naman, ibang Pilipino, pagka lumaki ang budget, isa sa binabawasan yung pagkain sa At- budget. Yan. Yung mga binanggit mo kanina, sa Metro Manila, dito sa Metro Manila, malaki din yung porsyento, yung percentage na nagsabi na nakaranas sila. Visayas and Mindanao, kapag sinumatotal mo, nationwide yung may problema. So, ito naman, iniuugnay doon sa krisis. O kasi nga, nagtaas na yung mga pangunahing bilihin. Ayan, hindi sinasadyang pagkagutom. Kaya marami nagtipid siguro. Ang ganda ng definition, ano? Hindi sinasadya. Gutom na hindi sinasadya. Iniuugnay sa ekonomiya. Ayan. Samantala, ipinababatid po ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na hindi na kinakailangan ang newspaper publication para sa aplikasyon ng mga kumukuha ng Certificate of Public Convenience o CPC. Patay po sa advisory ng LTFRB, sa halip na newspaper publication, iaanunsyo na lamang nila ang notice of hearing sa mga opisyal na digital platforms ng ahensya, kabilang na ang LTFRB official website at Facebook page. Saklaw nito ang mga aplikasyon para sa bagong CPC, extension of validity, transfer ng CPC, modification o amendment, gayon din ang consolidation, change of name, change of party applicant, at iba pang may kaugnayan sa CPC applications. Layo ng hakbang na gawing mas mabilis ang proseso sa aplikasyon, mabawasan ang gastusin ng mga aplikante at mapalawak ang access ng publiko sa impormasyon sa pamamagitan ng digital platform. Hataw Balita ngayon. Eto, congratulations at magandang balita sa mga bagong guro. Aabot po kasi sa mahigit 63,000 na mga bagong guro ang nakapasa sa March 2026 Licensure Examination for Professional Teachers base sa anunsyo ng Professional Regulation Commission. Ayon sa PRC, ito ay binubuo ng mga bagong elementary at secondary level ng mga bagong teacher. 18,376 ang mga nakapasang elementary teachers, habang 45,000 naman ang secondary level na mga guro. Isinagawa ang pagsusulit noong March 15 sa 41 testing centers sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa ngayon, wala pang anunsyo ang PRC kung kailan at saan isasagawa ang outtaking ng mga bagong guro. Hataw Balita ngayon. Sa lahat ng ating mga bagong guro, sila po ay nasa 63,000. Sana po sila ay makakuha ng maayos at kumbaga magandang trabaho dito sa ating bansa. It's Wag good mo na that mag-abroad. It's good that you mentioned that makakuha ng magandang trabaho dito sa ating bansa. And you mentioned sa abroad, mostly kasi ng mga teachers, sinasabi nila, malaking bagay yan nakapasa na sila. Yung application work abroad, madali na rin sa kanila. O kaya lang, wag mo na mag-abroad. Ayan nga, yung sinasabi Oo, ni dito muna. Bernard na mas maganda dito sa ating bansa. Oo, kasi iba pa rin yung yung kasama mo, pamilya mo, pagka ikaw ay nagtatrabaho, lalo na kung pamilyadong tao na ito. Definitely, kung bagong tapos to na guro, yung iba dito, baka inaasahan pa lang ng pamilya nila. O kung ito naman maagang nagpamilya, maliit pa definitely ang anak dito. Mahirap mahiwalay sa maliliit na anak. Sa Kaya- statistics ba, Bernardani, kulang ba tayo ng guro sa Pilipinas? Abay, Mga talaga teacher? naman. Opo. Kulang? Opo. Kaya lang, yung employment, mabagal. Ang dami mga applicants na mga guro, pero mabagal. Yan ang binabanggit kadalasan. Yung mga nag-applicants, may mga nagsasabi, syempre, ang pondo ang kailangan dyan. Pero malaki na rin ang improvement. Malaki na kasi Malaki lalo na na sa improvement. sweldo. Tama ka doon. Usapang sweldo dati, nung siguro mga 90s yun, naririnig ko nung ako'y nag-aaral pa Pagka private teacher ka, malaki ang sweldo. That's correct. Mahirap ka sa public, maganda sa public. Ngayon baligtad na. Pag public teacher ka, malaki ang sweldo Tama ka kumpara doon. sa private. That's Kaya correct. pala yung kakilala kong teacher, from private, lumipat na sa public. Yes, dahil nga Mas malaki sweldo. inviting yung salary dahil
tumaas na yan. Tama yung sinasabi ni Bernard na kung dati, mas ma-attract ka dun sa private dahil mas malaki. At yung load mo sa trabaho, hindi katulad nung ikaw ay nasa public. Oo, ganun. Diba? Saka ilan nga sa nakausap natin, before kasi, pagka private ka, mas marami doon yung nagpapatutor na merong kayang magbayad. And then that is additional income, Additional on the part income of ng the isang teacher. Yeah. Pero ngayon, mas malaki na ang sweldo. Ang laki ang difference Yes, that's ng yung sweldo ng teachers doon sa public kumpara sa private. And ang itong mga nakaraang balita natin, sana maging regular at maparami pa. Yung ginawa ng Pangulo na na pinabilis yung pag-promote Ng mga teachers. from teacher 1 to teacher 3. Yes. Kasi maraming mga teacher, kung mag-ikot ka sa ating bansa, makakausap mo, doon tumanda na teacher 1 pa rin. Yan, totoo Sabihin, yun. hindi Totoo sila yan. Hindi man lang na-elevate. Oo, yung sabihin, ang tagal na sa serbisyo, hindi man lang tumaas yung kanilang That's correct. sweldo kasi hindi sila nakakaangat. Teacher 1 pa rin. They were not promoted. Walang promotion na nangyari dahil mabagal yung promotion. Kaya sana, maganda yung ganoon at sana maging maparami pa, mapabilis pa yung proseso. Lalo na, deserving naman talaga yung ating mga teacher na makatanggap ng promotion at ng magandang sweldo. Napakahirap maging teacher. Oo, lalo na pagka ang eskwelahan mo, ang daming estudyante pero masikip yung classroom. At pangalawa, lalo na doon sa mga liblib na lugar. Yung tumatawid pa ng ilog. Kung kayo nakaranas ng ikaw nag-aaral sa mga bundok, mahirap yon. At saka hindi biro yung trabaho ng isang guro dahil hindi ka lang naman nagtuturo, nag-aaral ka pa rin, ang dami mong pang ginagawa pag uwi mo ng bahay. That's correct. Ayan. Ang trabaho, inuuwi sa bahay. Ganun ang mga teacher hanggang sa bahay, inuuwi mo yung trabaho mo. Pati nga si Mr. Damay Opo. kasama sa tumutulong lalo na pagka may mga exam si Marvic Valle ng nakikita ko lagi post noon asawa noon taga Masbate. Masbate. Pagka yung teacher na asawa niya may nakikita ko pati siya nag-aano ng mga papers nagbahay niya alalay muna tayo ng teacher nag-stapler siya ng mga papers ibig sabihin nag-extend hanggang sa sa bahay ang trabaho ng mga guro. Kaya ganun ka sila ka-dedicate sa kanilang mga trabaho. And at the same time, marami din ang balita before na nagkakasakit sa baga. Dahil overwork, kulang doon sa tulog, at kulang pa sa sahod. But this time, congratulations again. Dahil apart from napataas na yung sweldo, yung mga promotion ay mabilis na. And congratulations sa mga teachers na bagong pumasa. Ayan, congratulations po sa inyo. At sa pagpapatuloy, naghataw balita ngayon. Muling nagpapaalala ang Bureau of Internal Revenue na hanggang sa May 15 na lamang ang deadline para sa paghahain ng Annual Income Tax Return o ITR. Ayon sa BIR, sa ngayon ay mayroon na lamang 2 araw na nalalabi ang ating mga kababayan para makapag-file ng kanilang ITR. Nauna nang in-extend na 1 buwan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang deadline sa filing ng ITR bilang konsiderasyon sa ating mga kababayan sa gitna ng matinding epekto ng nangyaring giyera sa Middle East. Hataw Balita ngayon. First and foremost, i-remind natin yung ating mga kababayan na yung pagbabayad ng buwis, isa itong magandang gawain. Una, ito yung napaka-importante, lifeblood. Yung pondo, napaka-importante na makuha ng gobyerno. Otherwise, yung operasyon ng pamahalaan ay hindi magtutuloy-tuloy kung wala yung buwis na yan. Sa madaling salita, importante yung pagbabayad ng buwis. Now, filing of the ITR. Sa mga Pilipino, very Filipino nga daw, na kung kailan last day, doon sila nagmamadali. Pero as much as possible, you have 2 days, remaining 2 days left, make it a point na habol na po kayo para hindi kayo maperwisyo kapag hindi kayo nakapag-file ng deadline nito. Oo, gawa nung epekto nga rin yan pagka hindi ka naman nakapagbayad o nakapag-file, Actually, extended na to ng That's correct. 1 month extension na ang ginawa ng government dito sa pagpa-file o pagbabayad, income tax return. Kaya dapat expected na
by May 15, halos siguro wala nang pipila, konti na lang para magbayad at tumabol. Pero di ba yung talagang sa Pilipino di kasi yan eh. Di ba? Kung kailan last day, doon sila magra-rush. Oo, madalas nating nakikita yan. Kaya napakaraming tao, di ba? Doon sa last day, napakaraming tao. Ano na sila, nagmamadali na. Nai-stress na ganito. Pila na napakahaba. Filipino style yan. Very Filipino. Kaya, as much as possible, since that was extended already for another month, which is the deadline May 15, dapat habol na yung ating mga kababayan. O anong habol ang gagawin? Ay syempre, gising kayo na maaga para mas kayo mauna sa pila. 2 araw na lang. Baka kasi mangyari dyan, kung mahaba ang pila, may inip, hindi na magpapahid. Uuwi na lang. Malaking problema yun. Mas malaking problema yan. Okay. At pangalawa, ulitin natin, napakahalaga ang pondo na nakukolekta sa buwis. Pambayad natin ng mga guro, sweldo ng mga guro, sahod ng mga sundalo natin, operasyon kung bakit gumagana ang pamahalaan dahil sa buwis, maliban doon sa inuutang. Hindi pwedeng sabihin, napupunta lang naman sa korupsyon, kaya wag na. Hindi dapat pwede. ganun ang maging mindset. Of course, hindi natin mababawalan na mag-isip yung ibang mga kababayan natin. Ikaw, kung ganun ang pag-iisip mo na you will not pay, hindi ka na magbabayad ng buwis dahil nananakaw lang, problema mo yon. Kapag nahuli ka ng gobyerno na hindi ka nagbabayad, mayroon kang problema. Ayan. Kaya bigay natin kung ano yung nararapat. Yes, be Buwis sa honest. dapat buwisan. Yeah. And biblical naman yan, di ba? Ayan, yun nga. Gaya nung ating binabanggit. Eto, magsasagawa po ng major upgrade ang pamunuan ng Light Rail Manila Corporation sa mga palikuran ng mga istasyon ng LRT Line 1 upang makapagbigay ginhawa sa mga pasahero nito. Una nga, ayusin ang restroom facility sa EDSA at Fernando Poe Jr. Stations para maging mas malinis, moderno at komportable sa mga mananakay. Ayon po sa Light Rail Manila Corporation, mananatiling libre ang ilan sa mga renovated restrooms habang ang iba naman ay magiging premium facilities na may bayad. Inaasang magsisimula sa lalong madaling panahon ang renovation. Target namang makumpleto ang pilot rollout sa mga piling istasyon pagsapit ng ikatlong quarter ng 2026. Hataw Balita ngayon. Sa wakas, yan, may tuturing din natin good news. Correct. Dahil iba yung maayos ang palikuran diyan sa mga istasyon ng LRT. Yung ikaw hindi ka makakaamoy ng masangsang na pagpasok mo pa lang para kang sinampiga. Another thing, mayroon mga experience ba mga pasahero natin dyan. They want to use the CR pero hindi pwede. May mga nakapaskil before daw, na for personnel only. Tapos naman, personnel only, yung isa, out of order. Paano na yung isang tao na talagang kailangan mo mag-CR? Diba? So, ito, yung pag-renovate, yung pag-ayos, may tubig at malinis, dapat naman, pampubliko yan. Di ba po? Pinagpapasensyahan lang lagi ng ating mga kababayan. Oo. Pero hindi dapat. Pero maganda yung sana nga po ganun. At sana ang maganda dyan, uniform. Ako interesado ako dun sa sinasabing, bukod sa pagagandahin is moderno. Kasi ako, pag ako nakiki-CR, ang una ko hinahanap, bukod sa tissue, bidet. Hindi lahat kasi ng mga CR Napaka-importante. may bidet. Kaya sana maganda po kung meron tong bidet. Sana itong mga CR. May kilala ako, Bernard, pagka magsi-CR at kailangang magbawas, bumibili muna ng mineral water. Ay, arik. Isa po ako dun Alam mo, totoo yan. Ayun ang binabanggit nila. Actually, ako kahit ganun. Wala naman available na tubig kasi, di ba po? May tubig. Okay. May tubig, Pero wala walang silang lalagyan. bidet. Okay. Yung iba naman. Walang lalagyan. Okay. Yung iba, okay lang na walang bidet sa moderno kasi pinag-usapan natin yung moderno. Moderno na yan. Yung binabanggit ko, okay lang kung walang bidet before. Basta may tubig, kahit tabo. Di ba po? Ang problema, wala na ng tabo, wala parang tubig, doon ang problema. Wala pa ring tissue. Mas lalong hindi magpo-provide ng tissue. Bibili ka. Oo. Bibili ka ng tissue. Wala naman talaga silang pinoprovide ng tissue. Pero, ang maganda sa binabanggit nyo diyan sa balitang yan, moderno. Tama. Sa modernong panahon, bidet. Yan.
Kaya pag yan ay natapos as the launch, ayan ang hahanapin ko. Yung bidet. Ano naman kahit naman magbayad ka, ako pabor doon. Kahit magbayad ka ng 10 piso, di ba gano'n naman sa mga... Oo, kung ginhawa naman yung hatid sa'yo, di ba? At kalinisan, di ba? Tsaka hindi naman issue doon yung, marami naman ikang gumagamit. Bakit naman sa mga mall? Mas marami din gumagamit doon. Pero kahit may yaman, may hirap, maganda At yung saka experience nila. willing sila magbayad. Kahit 5 piso, 3 piso, 5 Palagay mo ng piso. 10 piso, yung kasi yung common ngayon na nakikita natin sa mga istasyon. 10 or 20, ganun ang... Pero yung mga mahihirap, wag niyo nang singilin. Hindi natin magkaganyang. Alam nga naman, magpakita pa na. Ito mo. Siguro makiusap na lang. Opo, makiusap na lang. Pero sa LRT, walang sinisingil. Sa Saan CR po? nila. Sa? Sa LRT, walang sinisingil. Ayan. Wala Okay, naman. pampubliko kung ano yan. Ayan. Again, welcome po yan. Napakagandang balita niyan. Ano po? Ayan na. Magandang balita. Napakaganda po niyan. At yan po ay hindi yan alimuum na balita, kundi isa talagang totoong balita at abangan natin ang launching yan. Samantala, pinabulaan na naman ng Malacanang ang mga umuugong na balita hinggil sa umano'y panibagong revamp sa mga miyembro ng gabinete. Kahapon natanong ng media si Palace Press Officer Claire Castro hinggil sa posibilidad na mag-appoint ang Pangulo ng mga bagong miyembro ng gabinete sa pagtatapos ng 1-year ban ng mga dating opisyal na kumandidato sa nakaraang 2022 national elections. May mga ulat rin na papalitan na umano ang kalihim ng Department of Information and Communications Technology, Department of Budget and Management at Department of Interior and Local Government. Pero ayon kay Yusek Castro, wala siyang impormasyon ukol dito. Sa ngayon po ay wala pa rin pong ipinapaabot sa atin na update. Pero kapag mayroon, ibibigay ko po agad sa inyo. Hoy, marami pa po tayong mga balita, kaya wag ho kayong bibitiw. Magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras, 3 minuto, makalipas po ang 5:05 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Dumating na sa The Netherlands ang ikalawang batch ng mga Pilipinong crew ng MV Hondius para sumailalim sa quarantine, kasama ang iba pang mga dayuhan na sakay rin ng cruise ship na may hantavirus outbreak. Dumating sila kahapon ng umaga sa Eindhoven Airport. Sa ngayon ay patuloy ang pakikipag-ugnayan sa Dutch authorities ng Philippine Embassy sa The Hague para sa repatriation ng ating mga kababayan oras na matapos ang kanilang quarantine period. Nananatili pang sakay ng MV Hondius ang 17 pang mga Pilipino at inaasahang darating ng Rotterdam sa May 17 para mag-quarantine. Hataw Balita ngayon. Sa kaugnay na balita, mahigpit ngayong nakamonitor ang mga opisyal ng Philippine Embassy sa The Netherlands sa kalagayan ng 21 Filipino crew ng MV Hondius na sumasailalim ngayon sa quarantine. Sa pangunguna ni Consul K. Calo Ado, kasama ang iba pang opisyal, hinatira ng mga ito ng kahon ng mga pagkain ang mga naka-quarantines na Pilipino crew sa isang pasilidad sa Amsterdam. Nais masiguro ng mga ito na nasa maayos na kalagayan ang ating mga kababayan at nabibigyan sila ng sapat na atensyong medikal. Hataw Balita ngayon. At para naman sa balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Texas, USA. Marie, magandang umaga sa iyo. Global News. Yes, magandang umaga, Ani. At sa lahat ng ating mga kasambahay, narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Matagumpay nang na-evacuate ang lahat ng mga pasahero at karamihan sa mga crew members ng MV Hondius kasunod ng nangyaring hantavirus outbreak sa loob ng cruise ship. Sa kabila nito, iginiit ng World Health Organization o WHO na hindi pa tapos ang kanilang trabaho dahil posible pa ring may lumabas na panibagong kaso habang patuloy ang mahigpit na monitoring sa mga pasahero at crew. May hataw na balita si Jack Del Campo.
accomplish na ang ginawang malawakang operasyon para mailikas ang lahat ng mga pasahero at ilang crew ng MV Hondius na tinamaan ng hantavirus outbreak. Matapos ang ilang araw ng masalimuot na repatriation efforts, matagumpay nang nailikas ang mahigit 120 pasahero at crew mula sa cruise ship na nakadaong sa Tenerife sa Canary Islands. Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Entre ayer y yo, hoy hemos evacuado a los 125 pasajeros y tripulantes de 23 países que o están en sus países o están ahora mismo, como acaban de ver, siendo trasladados hacia sus países. Umalis na ang MV Hondius sa Tenerife at kasulukuyang bumibiyahe patungong Netherlands, kung saan sasailalim ito sa disinfection habang ipagpapatuloy ng mga crew ang kanilang quarantine. 27 individual pa ang nananatili sa barko, kabilang ang mga crew, isang doktor at isang nurse mula sa WHO. Sa pinakahuling tala ng WHO, umaabot na sa 7 ang kumpirmadong kaso ng Andes strain ng hantavirus habang may 2 pang pinaghihinala ang kaso. Kabilang sa mga apektadong bansa ang United States, Britain, France, Spain, Switzerland, Netherlands at Germany. 3 pasahero na rin ang nasawi kasunod ng outbreak, kabilang ang isang Dutch couple at isang German national. Ayon sa WHO, mahalagang mailikas ang mga pasahero dahil mas mahirap ang sitwasyon kung magtatagal pa ang mga ito sa loob ng barko. The passengers, you're now in good hands. We were very worried if you stayed longer in the ship, the situation could have been difficult. You heard about the passenger from France who is in a very critical situation. Imagine if she stayed longer in the ship. And evacuating them or repatriating them is the right thing because all the passengers will get the necessary support. Sinabi pa ni WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus na may mga pasaherong halos makaranas na ng mental breakdown dahil sa matagal na pananatili sa barko sa gitna ng pangamba sa virus. Almost 150 people from 23 countries were on this ship for weeks in what must have been a very frightening situation. Even some of the passengers were facing mental breakdown. They have the right to be treated with dignity and compassion. Gayunman, tiniyak nito na nananatiling mababa ang banta ng hantavirus sa publiko at hindi ito magiging kagaya ng nangyari noong COVID-19 pandemic. To the people of those countries who are receiving their citizens, nothing to fear. The risk is low. This is not another COVID. Sa kabila ng matagumpay na repatriation effort, iginiit ng WHO na hindi pa tapos ang kanilang trabaho. Patuloy pa rin ang mahigpit na monitoring sa mga pasahero at crew dahil umaabot sa 6 na linggo o 42 araw ang incubation period ng hantavirus. Our work is not over. WHO will continue to work closely with experts in all affected countries. We have also requested countries to report regularly to WHO on the health and well-being of passengers and crew through the international health regulations. Ayon sa WHO, lahat ng suspected at confirmed cases ay nananatiling nasa ilalim ng mahigpit na medical supervision upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng virus. Inirerekomenda rin ng ahensya ang 42-day quarantine o active monitoring para sa mga nakasalamuha ng mga nagpositibo. WHO's recommendation is that they should be monitored actively at a specified quarantine facility or at home for 42 days from the last exposure, which is the 10th of May, which takes us to the 21st of June. Anyone who becomes symptomatic should be isolated and treated immediately. Samantala, nagpasalamat ang WHO sa pamahalaan ng Spain sa pagtanggap at pagpapatupad ng repatriation operation. Maybe one thing I would like to say is Spain did it in style and as planned. Of course, I'm not surprised.
Sa kasalukuyan, patuloy na minomonitor ng mga health authorities sa iba't ibang bansa ang mga pasahero at crew. Nagsasagawa na rin ng mga hakbang ang mga otoridad upang matiyak na hindi na lalawak pa ang pagkalat ng hantavirus. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Mahigit namang 50 estudyante at kawani ng isang elementary school sa Daejeon, South Korea ang hindi nakapasok matapos makaranas ng sintomas ng hinihinalang food poisoning. Ilan sa mga naiulat na sintomas ay pagsusuka, lagnat at diarrhea, habang norovirus naman ang natukoy sa sample mula sa 3 school employees. Pinaniniwalaan posibleng nagmula ang outbreak sa school lunch na isinilbi noong Biyernes. Kaya nagsasagawa ngayon ng pagsusuri at investigasyon ang mga health authorities. Pansamantala namang itinigil ng paaralan ng operasyon ng cafeteria habang gumagamit muna ng pagkain mula sa external suppliers at ready-to-eat meals para sa mga estudyante. Hataw Balita ngayon. Natapos naman na ang 3 araw na tigil putukan na pinangungunahan ng Estados Unidos sa pagitan ng Russia at Ukraine. Dahil dito, muli nang naglunsad ng mga pag-atake ang Russia habang nagbabala naman ang Ukraine na patuloy itong gaganti. May hato na balita si Noel Poliarco. Muling sumiklab ang mga pag-atake sa pagitan ng Russia at Ukraine kasunod ng pagtatapos ng 3 araw na ceasefire na ipinanukala ni US President Donald Trump. Ayon sa Ukraine, agad na naglunsad ang Russia ng mahigit 200 attack drones pagkatapos ng tigil putukan. Tinamaan umano ng mga pag-atake ang mga energy facilities, apartment buildings, kindergarten at mga riles ng tren sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Ayon sa mga Ukrainian authorities, hindi bababa sa 1 sibilyan ang nasawi sa mga pag-atake. Narinig din sa Kiev ang sunod-sunod na air sirens at malalakas na pagsabog habang isinasagawa ang drone strikes. Sa mensahe ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, sinabi nitong ang Russia mismo ang nagpasya na tapusin ang bahagyang katahimikan na tumagal lang ng ilang araw. Ayon pa kay Zelensky, dapat ang Russia ang gumawa ng hakbang tungo sa isang tunay at pangmatagalang ceasefire. Dahil sa patuloy na pag-atake, nag-utos ang mga opisyal sa Dnipropetrovsk region ng partial evacuation para sa mga pamilyang may mga bata sa ilang bahagi ng frontline city ng Nikopol. Samantala, inakusahan naman ng Russia ang Ukraine na muling naglunsad ng mga drone attack matapos ang ceasefire. Ayon sa Moscow, nakapagpabagsak ang kanilang air defense system ng 27 Ukrainian drones. Sa kabila nito, walang ibinigay na tiyak na detalye ang Kremlin tungkol sa posibleng pagtatapos ng digmaan. Nauna nang sinabi ni Russian President Vladimir Putin na posibleng malapit nang magwakas ang 4 na taong digmaan sa Ukraine. Gayunman, ayon sa Kremlin, wala pa ring konkretong plano para sa pangmatagalang kapayapaan. Patuloy namang umaasa ang ilang bansa na muling magpapatuloy ang US-led peace talks sa kabila ng paglala ng sitwasyon sa Ukraine. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Handa naman na ang Iran sakaling muling umatake ang Estados Unidos kasunod ng pagtutol ni US President Donald Trump sa tugon ng Tehran sa pinakahuling proposal para sa pagwawakas ng digmaan. Sa kabila ng palitan ng matitinding pahayag, tiwala pa rin si Trump na isusuko ng Iran ang uranium enrichment nito. May hataw na balita si James Bontuyan. Nananatiling nasa alanganin ang tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran matapos tuluyang tanggihan ni US President Donald Trump ang pinakahuling counter-proposal ng Tehran. Sa kabila nito, nagbabala naman ang mga matataas na opisyal ng Iran na handa ang kanilang hukbong sandatahan sakaling may panibagong agresyon mula sa Estados Unidos. Ayon kay Iranian Parliamentary Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf,
Walang iba pang opsyon ng Estados Unidos kundi tanggapin ang mga karapatan ng mga Iranian na nakasaad sa kanilang 14-point proposal. Dagdag pa niya, handa ang Iran sa lahat ng posibleng senaryo. Nagbabala rin si Ebrahim Rezai ng Iranian Parliament's National Security Commission na tapos na ang pagpipigil ng Iran. Ayon kay Rezai, anumang pag-atake sa kanilang sasakyang pandagat ay sasagutin nila ng matinding pagganti laban sa mga barko at base militar ng Amerika. Sa kabila ng tensyon, naniniwala pa rin si Trump na titigil ang Iran sa uranium enrichment at hindi ito makakabuo ng nuclear weapon. Iran told me very strongly, because they intend to give us the nuclear dust, as I call it. It's easier than talking about other terms, because it's a term everyone knows. But the nuclear dust, which is what we hit, they told me, number one, you're getting it, but you're going to have to take it out, because the site was so obliterated that there's only 1 or 2 countries in the world that could get it. It's so deep and got hit so hard that there's no way they have the equipment to move it. Sinabi rin ni Trump na direkta siyang nakikipag-usap sa mga opisyal ng Iran kaugnay ng mga negosasyon. Ayon sa kanya, hindi nila kailangan madaliin ang kasunduan dahil nananatili ang blockade laban sa Iran. Samantala, umaabot na sa $29 billion ang tinatayang gastos ng digmaan ng Estados Unidos laban sa Iran. Ayon kay Jay Hurst na kasalukuyang gumaganap bilang Pentagon Comptroller, mas mataas ito kumpara sa naunang $25 billion estimate noong nakaraang buwan. Sinabi ni Hurst na hindi pa kasama sa halagang ito ang mga gastos sa pagkukumpuni ng mga nasirang US bases sa gitnang silangan. So at the time of testimony in front of the House, it was $25 billion. But the Joint Staff team and the Comptroller team are constantly looking at that estimate. And so now we think it's closer to 29. That's because of updated repair and replacement of equipment costs and also just general operational costs to keep people in theater. Sa kabila ng lumalaking gastos ng Estados Unidos sa gyera nito sa Iran, naninindigan ang Trump administration na hindi ito titigil hanggang hindi isinusuko ng Tehran ang ambisyon nito sa nuclear program. James Bonduyan, humahataw sa balita ngayon. Hindi pa babalik sa full operation capacity hanggang 2027 ang Habshan gas facility sa United Arab Emirates matapos maapektuhan ng Iranian strikes ang halos 40% ng produksyon nito. Ayon sa ADNOC Gas, nasa 60% pa lamang ang capacity ng operasyon ng pasilidad habang target na maibalik ito sa 80% bago matapos ang 2026. Nasunog ang gas facility matapos tamaan ng pambobomba ng Iran noong Abril kung saan isa ang nasawi. Sinabi rin ng kumpanya na malaki ang naging epekto ng tensyon sa rehiyon at pagharang ng Iran sa Strait of Hormuz sa sektor ng enerhiya at pandaigdigang galaw ng langis. Hataw Balita ngayon. Inaasahan namang mapag-uusapan sa pagbisita ni US President Donald Trump sa China ang malalaking issue tulad ng mga usapin sa Taiwan. Ang Estados Unidos ang pinakamalaking defense partner ng Taiwan at nagbebenta ng mga armas sa Taipei na maaring tinututulan ng Beijing. May hataw na balita si Joan Nano. Nakatakdang magtungo si US President Donald Trump sa Beijing mula Miyerkules hanggang Biyernes para sa pulong nila ni Chinese President Xi Jinping. Inaasahang magiging sentro ng pag-uusap ang issue ng Taiwan na matagal nang pinagmumula ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China. Nais ng China na itigil ng Washington ang pagbebenta ng mga armas sa Taiwan dahil itinuturing nito ang isla bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Ngunit nananatiling pinakamalaking defense partner ng Taiwan ang Estados Unidos. Well, I'm going to have that discussion with President Xi. President Xi would like us not to, and I'll have that discussion. That's one of the many things I'll be talking about. Ayon sa mga ulat, ipinagpaliban muna ni Trump ang pag-aproba sa proposed $14 billion arms package para sa Taiwan bago ang kanyang pagbisita sa China. Dahil dito, nananawagan ng ilang bipartisan US senators na ituloy ang pag-aproba sa nasabing deal upang maipakita ang suporta ng Amerika sa Taiwan.
Ayon sa mga mambabatas, mahalagang maipakita na walang pagbabago sa paninindigan ng Estados Unidos kaugnay sa seguridad ng Taiwan. If we see any sort of a delay, that would look like an opening for China, and China would take it. So I think we have to make it very clear that there is no change in posture with respect to Taiwan, and that any material support that we've already committed to and that we should move in that direction needs to move. Samantala, naaprubahan na ng Parlamento ng Taiwan ang halos $25 billion defense spending bill para sa pagbili ng mga armas. Ngunit mas mababa ito kumpara sa $40 billion proposal ni Taiwanese President Lai Ching-te. Sa kabila nito, nangako ang Foreign Ministry ng Taiwan na patuloy nilang palalakasin ang kooperasyon nila sa Estados Unidos upang mapanatili ang kapayapaan sa Taiwan Strait. Bukod sa isyu ng Taiwan, inaasahan ding pag-uusapan ni Trump at Xi ang mga isyong kaugnay ng trade, Iran, energy at mga sanctions. Kabilang din sa mga tinatalakay ang mga bagong sanctions ng Estados Unidos laban sa mga kumpanyang iniuugnay sa pagbili ng China ng langis mula sa Iran. Nananatili namang umaasa ang Washington at Beijing na mas mapapatatag ang ugnayan ng dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo sa pamamagitan ng pagpupulong ng dalawang lider. But I think we'll be fine. I have a very good relationship with President Xi. Maraming bansa ang nakatutok sa magiging resulta ng pag-uusap ni Trump at Xi dahil posibleng maapektuhan nito ang seguridad, ekonomiya at kapayapaan sa rehiyon ng Asia-Pacific. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Sinampahan ng kaso ang Californian Mayor na si Aileen Wang dahil sa umano'y pagiging espiya ng China sa Estados Unidos. Agad naman nagbitiw si Wang bilang mayor at miyembro ng City Council ng Arcadia matapos isapubliko ang kaso laban sa kanya. Si Wang ay inakusahan ng pagpapakalat ng mga artikulong pabor sa Beijing sa pamamagitan ng website na US News Center na nakatuon sa Chinese American community. Ayon sa mga prosecutor, tumanggap umano si Wang ng direktiba mula sa mga opisyal ng China kabilang ang pagpapalaganap ng mga artikulong kumukontra sa ulat ng human rights abuses sa Xinjiang. Umamin si Wang na may nagawa siyang pagkakamali habang humingi naman ng paumanhin ang kanyang kampo kaugnay sa kaso. Maaring maharap si Wang sa hanggang 10 taong pagkakakulong sa ilalim ng batas ng Estados Unidos. Kapag napatunayang nagkasala, posible rin siyang tuluyang mawalan ng karapatang humawak ng anumang pampublikong posisyon sa Amerika. Hataw Balita ngayon. Samantala, hindi na itutuloy ng Mexico ang plano sana nitong pagpapaikli ng school year para bigyang daan ang 2026 FIFA World Cup. Ang desisyon ay kasunod ng mga batikos na natanggap ng mga otoridad mula sa mga magulang ng mga mag-aaral, maging ng mga lokal na opisyal. Nauna nang inanunsyo ng Education Department na tatapusin sana ang school year ng halos 40 araw ng mas maaga dahil sa matinding init at paghahanda sa World Cup. Ngunit matapos ang konsultasyon sa mga magulang at iba't ibang sektor, napagdesisyonan ng ituloy ang orihinal na school calendar hanggang July 15. Ayon sa mga education group, posibleng makaapekto sa pag-aaral ng mahigit 23 milyong estudyante ang pinaikling school year. Sa kabila nito, tiniyak naman ng gobyerno ng Mexico ang seguridad at paghahanda para sa torneo. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Mula po rito sa Round Rock, Texas, USA. Ako si Marie Peñaranda. Magandang araw po. Maraming salamat, Marie Peñaranda. Patuloy po kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras sa buong kapuluan, 29 na minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, 5:29 a.m. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Muling nagbabala ang Malacanang sa mga nagpapakalat ng fake news ukol sa umano'y destabilisasyon laban sa Marcos administration.
Ito'y sa gitna ng pag-usad ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May hataw na balita si Nel Maribuhok. Iginiit ng Malacanang na walang namomonitor ang mga otoridad na anumang destabilization plot laban sa Marcos administration. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi na bago ang isyu ng umano'y destabilisasyon laban sa kasalukuyang administrasyon. Pero sa ngayon anya ay walang anumang aktibong plano sa pagpapabagsak sa pamahalaan. Ngayon, wala po tayong nadidinig na anumang plano na disturb laban sa gobyerno. Pero even before naman hindi lang naman ngayon yan Alam naman natin kung saan nanggagaling yan. At alam naman natin kung sino yung gusto nilang paupuin. Sa kabila nito, ayon sa palasyo, kailangan pa rin magbantay at mag-ingat sa mga nagpapakalat ng fake news ukol sa umano'y destabilisasyon. So, tayo po, mga kababayan natin, sa mga taong bayan, lagi po na lang tayo magmatsyag at maging mapanuri, lalong-lalo sa mga fake news. Una na ring sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang destabilization efforts silang namomonitor sa hanay ng Armed Forces of the Philippines, kasunod ng napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ng kalihim na nananatiling profesional at nakatutok sa kanilang tungkulin ng militar sa gitna ng tensyon sa politika. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. Naghain ng isang resolusyon ang 5 senador mula naman sa mayorya ng bagong liderato. Kaugnay ito ng paghimo kay Senator Ronald Bato de la Rosa na sumuko na. May humahataw na balita si Jed Neresina. Hinimok ng 5 senador mula sa minorya si Senator Ronald Bato de la Rosa na kusang loob ng sumuko sa mga otoridad matapos maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC kaugnay ng war on drugs ng Administrasyong Duterte sa pamamagitan ng Proposed Senate Resolution No. 395 na inihain ni Senator Francis Kiko Pangilinan, Senator Vicente Tito Soto III, Senator Panfilo Ping Lacson, Senator Risa Ontiveros at Senator Bam Aquino. Binigyang diin ng mga ito na walang kapangyarihan ang Senado na magbigay ng protective custody para takasan ang batas. Ayon sa resolusyon, ang pagsunod sa legal na proseso ay pagpapatunay na walang sino mang opisyal ang mas mataas sa batas. Nang hinga ng komento tungkol dito, tumanggi munang magbigay ng pahayag si Senator De La Rosa habang hindi pa aniya niya nababasa ang dokumento. Hindi ko pa nabasa, basahin ko muna. They're asking you to voluntarily surrender, sir. Sir, voluntary mag-surrender daw po. Samantala, inirerespeto naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ang hakbang na ito ng kanyang mga kasamahan sa Senado. Ngunit naniniwala siya na dapat hayaang magamit muna ni Senator Bato ang lahat ng legal remedies sa Pilipinas upang dito maimbestigahan at hindi sa ibang bansa. We respect their opinion, but Senator Bato should be given the opportunity to exhaust all legal remedies. It should be a Philippine warrant. This is a good test case. In the future, you will thank Senator Bato for standing up for his right na dapat Philippine court. This is not a matter whether guilty siya o hindi. In fact, he can be investigated here for the extrajudicial killings. So this is a question of our constitution versus a foreign court. Sinabi rin ng bagong Senate leader kung hanggang kailan mananatili sa Senado si Senator De La Rosa. Until he has exhausted all legal measures and the Philippine courts tells him that he has to be arrested. Nauna nang sinabi ni Senator Bato na handa niyang harapin ang mga reklamo laban sa kanya. Ngunit ito ay dapat na nakabatay lamang aniya sa jurisdiksyon ng Pilipinas. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Pinabulaan na ng National Bureau of Investigation o NBI ang iniulat ni Senator Ronald Bato de la Rosa na niwrestling umano siya ng mga operatiba ng NBI noong Lunes. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ang senador pa umano ang nanulak ng kanilang ahente bago ito tumakbo patungo sa loob ng Senado. Si Benedict Samson, humahataw. Itinanggi ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang akusasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa hinggil sa umano'y 2 ahente ng NBI na nang wrestling sa senador noong Lunes nang magpakita ito sa Senado.
Nagpakita pa ng kanyang mga tinamong sugat si Senator Bato na kanya umanong nakuha sa pakikipagabulan sa NBI agents. Pero sabi ni Director Matibag, walang taga-NBI ang nanakit sa senador. Hindi totoo yung sinabi niya doon sa floor na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganun. At kaya siya nasugatan, that is because inflicted ng mga agents. But nadapa siya eh. Kitang-kita, nadapa doon sa staircase eh. Natukod niya yung kamay niya. Kung hindi siya tumakbo, walang habulan. Ayon pa sa NBI Director, 2 babaeng NBI agents ang itinalaga nila para mag-serve ng warrant of arrest kay Senator Bato. Ngunit itinulak umano ito ng senador bago nagtatakbo papasok sa loob ng Senado. Tapos parang nung nag-start na yung session, nagsisession, parang mamaluwag na roon. Naiwan doon yung 2 babae namin na ahente. Actually, purposely din babae kasi we were expecting na isa-serve yung warrant sa kanya. He will be professional enough. He's from the law enforcement. He will understand. Pusa, basa. Nung nalaman niya na isa-serve sa kanya, sinasabi na NBI, ganyan. Tinakil na niya. Tinulak niya na yung 2 agent. Kaya siya nakatakbo. When I check the CCTV, ang mga nakasunod sa kanya, mga staff niya, may dalang maleta nakita. Samantala, sinagot din ni Director Matibag ang nangyaring pisikalan sa pagitan ng tauhan ng NBI at OSAA. Ayon sa NBI, matapos ilabas ang resolusyon na nasa ilalim ng protective custody ng Senado si Senator Bato, ay nakausap nila si Senate Secretary General Mark Leandro Mendoza kaya't papalabas na sana ng Senate compound ang mga tauhan ng NBI. Ngunit hinarang umano ng mga tauhan ng OSAA ang NBI agents matapos magkaroon ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Ang instruction na, ngayon, huwag na silang palabasin. You hold sila dahil gusto ng i-contempt. Sabi ko doon sa mali yan. If they will be holder, that will in effect parang there's an illegal detention. So, huwag kayong pumayag. Sabi ko sa kanila. Ayon pa sa NBI, hindi rin umano binugbog ng NBI agents ang isang tauhan ng OSAA. Nakita naman doon sa video, yung isang member ng security doon, isasakay sa they're effecting another. Tapos napakawalan naman, nakawala, tumatakbo, nadapa. Nadapa talaga yung nangyari. Tapos gusto pinipindown pa rin hindi naman sinisipa. So ganun yung nangyari doon. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Binigyang diin ang kampo ng war on drugs victims na mahalagang maaresto at mailipat ng kustodiya si Senator Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court. Ito'y para umusad ang trial at matukoy kung guilty ba o hindi si Senator Bato sa kaso. May hataw na balita si Dante Amento. Bigong isilbi ng mga otoridad ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa matapos itong isailalim ng Senado sa protective custody. Ayon sa human rights lawyer at isa sa mga abogado ng mga biktima ng war on drugs na si Attorney Cristina Conti, dapat na maaresto at mapunta sa kustodiya ang isang akusado dahil hindi anya nagsasagawa ng trial in absentia ang ICC. Paliwanag nito, kailangang buhay at nasa harap ng korte ang isang taong nililitis bago maibaba ang hatol. Kung wala pong maarestong tao sa partikular na warrant of arrest, sa partikular na investigation, walang mabubuksang kaso. Ang ICC, hindi po sila nagtatrial in absentia. Kaya po, kailangan arestado, nasa kustodiya, buhay ang taong nililitis bago ka makakuha ng una trial and pangalawa yung verdict sa kaduluduluhan. Binatikos naman ni Attorney Conti ang naging papel ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa pagdadala ng ICC warrant sa Senado. Anya, isa itong political statement lamang at hindi aktual na pagsisilbi ng warrant dahil hindi naman si Trillanes ang tamang otoridad para dito. Batay sa rules of court, ang mga law enforcement agencies tulad ng PNP at NBI ang dapat na may hawak at nagsisilbi ng warrant. Una, hindi po proper authority yung unang nakita nating may hawak ng warrant, si Senator Trillanes. Bagaman hindi ko naka-questionin kung bakit niya hawak yung warrant, kung paano niya, mukhang ang malinaw, nandun siya because of a previous statement or a dare from Senator Bato. So it was more a political statement rather than actual service of warrant.
Sa kasalukuyan, ang warrant ng ICC ay mananatiling aktibo habang buhay hanggat hindi ito naisilbi. Bagamat maaaring magkaroon ng confirmation of charges hearing kahit wala ang akusado, hindi uusad ang mismong trial o ang pagpapasya kung guilty o hindi ang senador hanggat hindi siya naihaharap sa korte. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon. Emosyonal na umapila si Senator Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wag na siyang ipaaresto at ipadala sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ayon kay de la Rosa, handa niyang harapin ang anumang kaso basta korte lamang sa Pilipinas siya lilitisin at hindi foreign tribunal. Ang apela ng senador ay kasunod ng tangkang pagsisilbi umano ng ICC warrant ng ilang tauhan ng National Bureau of Investigation sa Senado. Sana huwag niya akong ipadala sa dahig. Yun lang naman. Kahit saan court dito sa Pilipinas, pareho tayong Pilipino, Mr. President. Pareho tayong Pilipino. Kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan, panagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa Biniaga. Sagot naman ng Malacanang, maging ang mga biktima ng umano'y extrajudicial killings ay humihingi rin ng proteksyon mula sa pamahalaan at lahat ay bibigyan ng proteksyon ayon sa batas. Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Philippine National Police na wala pang direktang utos para arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng umano'y warrant of arrest nito mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa PNP, kailangan munang mag-convene ang National Central Bureau at Philippine Center on Transnational Crime bago pagdesisyonan ang susunod na hakbang. Ipinaliwanag din ng pulisya na maaaring dumaan sa extradition proceedings ang kaso kung saan kakailanganin ng court order at pagdinig sa ilalim ng Department of Justice. Posible rin umanong gamitin ang tinatawag na direct surrender kung saan ipadadaan muna ng ICC ang warrant sa Interpol bago ito i-coordinate sa mga ahensya ng gobyerno sa Pilipinas. Kabilang sa mga ahensyang magpapasya sa implementasyon ng warrant ang DOJ, DFA, NBI at PNP. Sa ngayon po nilinaw natin sa Director ng Legal Service, hindi pa po nagko-convene ang NCB-PCTC kaugnay ng pag-implement ng ICC warrant po. Meaning po, wala pang specific na direct na kautusan sa Philippine National Police para po siya ay arestuhin. Hataw Balita ngayon. Naniniwala si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga na may makukulong ng mga sangkot sa korupsyon matapos ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Samantala, iginiitaman ni Duterte Youth Chairman Ronald Cardema na dapat nabigyan ng konsiderasyon at wag nang maulit ang nangyaring insidente sa tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa nitong Lunes. Mula sa Senado, may humahataw na balita si Benedict Samson. Live Report. Benedict, kamusta dyan sa Senado? Saan ba ngayon nagpalipas ng magdamag itong si Senator Bato de la Rosa? Magandang umaga, Bernard. Sa ngayon ay unti-unti nang nagsisidatingan yung mga empleyado ng Senado para sa kanilang pasok ngayong araw. At kagabi nung nabigyan tayo ng pagkakataon ay nakaakyat tayo doon nga hanggang sa labas ng opisina ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung saan siya nagpalipas ng gabi at doon din siya dinalaw. Dito nga nila Congressman Kiko Barsaga at nitong ni Duterte Youth Chairman Ronald Cardema. Sa kabila ng mga ginawang pag-iimbestiga ng Senado sa maanumalyang flood control projects, hanggang sa ngayon ay wala pang mga naipapakulong na malalaking personalidad na sinasabing nasa likod ng maanumalyang proyekto ng gobyerno. Kagabi, bumisita kay Senator Ronald Bato de la Rosa si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Sa panayam sa batang kongresista,
Sinabi nito na umaasa siya at naniniwalang mayroon ng mapapanagot sa mga sangkot sa flood control scandal kasunod na nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado. Gusto talaga natin maayos ang mga problema ng ating bansa. Senator Tito Sotto was given 8 months, 9 months. Wala siyang naipakulong sa flood control scandal. So now it's time for a change in Senate. It's time for a change in leadership within the Senate. And maybe we'll see better solutions under Senate President Cayetano. Ayon kay Congressman Barsaga, nagtungo siya sa Senado kagabi upang ipaabot ang kanyang pagsuporta kay Senator Ronald Bato de la Rosa. We don't really speak that much, but we have the same advocacy and we support the same politicians and candidates. So we are allies, and hopefully we'll be friends by the end of the night. Samantala, isa pa sa bumisita kagabi kay Senator Bato ay si Duterte Youth Chairman Ronald Cardema. Ayon sa kanya, hindi na dapat maulit ang nangyaring tangkang pag-aresto kay Senator de la Rosa noong Lunes. Senate is a bastion of democracy, dambana ng demokrasya. Ito ang huling bulwark of democracy dahil nandito yung collegial body ng mga ibinoto ng taong bayan. Kung meron tayong kailangan sa isang senador, i-file natin ng ayos. Diba? Hindi yung parang hinahabol natin. Dito, nagulat na lang tayo lahat dun sa mga CCTV na hinabol siya. Dagdag pa ni Cardema, magkaibang instansya ang ginawang pag-aresto sa loob ng Senado laban kina dating Senator Antonio Sani Trillanes IV, gayon din kay mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Ang nag-release ng warrant po na yon, hindi ko alam talaga detalye, pero Philippine courts. Ang nag-release ng kay Senator de Lima, Philippine courts rin. Ito, ICC. Pero sino bang nagsabi na ang ICC warrant pag nirelease dapat dumaan na rin sa local judicial authority? It is the ICC mismo. Kaya bakit hindi ganun ang proseso? Bernard, sa kagabi ay nakita natin na mahigpit pa rin yung mga ipinatutupad na seguridad ng Philippine National Police sa labas ng gate ng Senado, at sa ngayon isa sa mga posible namang abangan ay yung pag-transmit mula sa House of Representatives nito ngang Article of Impeachment dito sa Senado. At yan muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Bernard. Benedict, doon ba sa obserbasyon mo, gaano kadami yung nakadeploy na pulis dyan? At nabanggit ba bakit ganun karami yung pulis na nagbabantay dyan sa labas ng Senado? Bernard, wala tayong nakuwang eksaktong bilang, pero dahil nga may mga nagsasagawa ng kilos protesta doon sa labas ng gate ng Senado, kaya marami ring mga tauhan ng Civil Disturbance Management ng PNP ang nakabantay nga dito sa gate ng Senado. Bernard. Alright, maraming salamat. Benedict Samson live mula sa Senado. Hataw Balita ngayon. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, nilinaw ni Senator Tito Sotto III na hindi niya alam na pupunta ng Senado noong Lunes si Senator Ronald Bato de la Rosa, kung saan naroon din ang mga agent ng National Bureau of Investigation. Sa plenary session kahapon, ipinaliwanag ni Senator Sotto na noong Lunes ng umaga ay may nakipag-usap sa kanyang taga-NBI tungkol sa arrest warrant laban kay Senator Bato. Anya, hindi naman niya akalain na darating din ng mismong araw na yon si Senator De La Rosa. Taliwasan niya ito sa mga lumabas sa ilang report na alam niyang pupunta si Senator Bato sa Senado, kaya pinayagan ito makapasok ang NBI. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, coordinate with OSA. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest. It was simple as that. Yeah. Little did I know that, Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come. Kaya ganun kasimple lang yung sinabi ko. Coordinate with the OSA. Hataw Balita ngayon.
Muling nagbigay ng reaksyon si Vice President Sara Duterte sa nangyaring gulo sa Senado noong Lunes na kinasangkutan ng ilang tauhan ng National Bureau of Investigation. Ayon sa pangalawang Pangulo, nakakalungkot ang kawalang respeto ng ibang ahensya ng pamahalaan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Dagdag pa nito, nakakahiya dahil marami umano sa pamahalaan ang hindi nakakaunawa sa ibig sabihin ng soberanya. Matatandaang noong Lunes tumaas ang tensyon sa Senado matapos tangkaing arestuhin ng NBI si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa bisa ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Well, nakakalungkot dahil nawawala yung respeto ng mga ibang ahensya ng gobyerno sa independence ng ating Senado. At nakakahiya dahil meron tayong mga kababayan, lalong-lalo na ang administrasyon, na hindi nakakaintindi kung anong ibig sabihin ng soberanya o sovereignty ng isang bansa. Hataw Balita ngayon. Walang nakikitang dahilan ang palasyo para magalit ang mga taga-suporta ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung sakaling isilbi man ang warrant of arrest para sa senador. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi kailangang magkaroon ng tensyon o gumamit man ng pwersa ang sinuman kapag ipinatutupad na ang batas. Binigyang diin ng opisyal na mahalagang sundin ang batas at hindi nararapat pang magkaroon ng harassment. Kapag ka po ba, if ever mag-implement ng valid warrant of arrest or pagpapatupad ng utos ng isang korte, dapat po ba na ang mga Duterte at mga supporter ni Senator Bato ay maghasik at magalit sa gobyerno? Hindi po ba dapat tayong lahat, kahit anong kulay natin, ay dapat na tumutupad sa batas at pinapatupad ang batas? So hindi po kinakailangang magkagulo. Alamin lamang ang batas, sumunod sa batas, at hindi kinakailangang gamitin ang puwersa, di kailangang gamitin ang mga harassment na nagagaling sa iba't ibang kampo. Hataw Balita ngayon. Sunod na umanong i-issuehan ng arrest warrant ng International Criminal Court si Senator Christopher Bongo. Sa isang panayam, sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes IV na maaaring hindi pa ito ilabas sa ngayon. Si Senator Go ay sinasabing kabilang umano sa mga sangkot sa extrajudicial killings ng Duterte administration. Wala pang reaksyon si Senator Go sa pahayag na ito ni Trillanes. Hataw Balita ngayon. Samantala, handa si Senator Francis Kiko Pangilinan na harapin ang ethics complaint na planong ihain laban sa kanya ni Senator Robin Hood Padilla. Sa plenary session kahapon, nagmanifestation si Senator Padilla at tinanong si Senate Pro Tempore Loren Legarda kung pinapayagan ba ang pagsigaw sa kanilang kapwa senadora. Naging mainit ang usapan sa pagitan ni Senator Padilla at Senator Pangilinan nang matalakay ang tungkol sa ICC arrest warrant. Gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Narinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Maari po ba tayo ay mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at wari pagsigaw ni Senator Pangilinan? Excuse me, nasa akin po yung floor. Senator Padilla has a... Sa pahayag na inilabas kagabi ni Senator Pangilinan, sinabi nito na sa hinaba-haba ng kanyang panahon sa Senado at sa dami na ng kanyang nasigawan, ngayon lang anya siya magkaka-ethics complaint dahil dito. Anya hindi naiiwasan ang pagtataas ng boses sa debate at malimit itong nangyayari sa Senado. Dagdag pa nito kung labag sa ethics ang pagsigaw,
marami na anya sigurong mga senador ang sinampahan ng reklamo at pinarusahan. Ayon kay Senator Pangilinan, sasagutin niya ang kontra-reklamo sa Ethics Committee ang ginawa umanong paglabag ni Senator Padilla sa parliamentary rules dahil sa pagiging out of order at kawalan ng proper decorum. Hataw Balita ngayon. Buo na ang 11-member House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, tinatrabaho na rin ng House Secretary General ang pagtatransmit ng articles of impeachment paakyat sa Senado. May humahataw na balita si Ivana Alvarez. Kumpleto na ang 11 miyembro ng House Prosecution Team para sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Bago isara ang plenaryo ng Kamara kahapon, inihalal ang 11 kongresista upang maging miyembro ng prosecution team. Binubuo ito ni Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, One Rider Party List Representative Raj Gutierrez, San Juan City Representative Isabel Zamora at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor. Kasama rin sa prosecution panel sina Akbayan Party List Representative Chel Jokno, Maumayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, Dinagat Islands Representative Kakabagaw, Bukidnon 2nd District Representative Kit Flores, Cagayan 1st District Representative Lordan Suan at Manila 3rd District Representative Joel Chua. There is a motion to elect the aforementioned members as prosecutors in the trial on the impeachment against Vice President Sara Z. Duterte. Is there any objection? The chair hears none. Motion is approved. Una nang natanong ang ilan sa nahalal na prosecutor kung tanggap nila ang magiging papel nila sa impeachment. Yes, I'm ready to serve. Simula't umpisa naman hanggang dulo ng impeachment proceeding, tayo naman ay nakatutok. So kahit papano, medyo familiar tayo sa kada article na sinasalang. Hindi rin inatrasan ni Congressman De Lima ang hamon at nagpasalamat sa mga kapwa nitong mambabatas sa tiwalang ibinigay sa kanya. Samantala, inaayos at gumagawa na ng kopya ang Secretariat ng House of Representatives upang maisumite sa Senado ang Articles of Impeachment. Sa pahayag ni House Secretary General Sheloy Garafil, sa ngayon ay inaasikaso na nila ang pag-reproduce at masusing sinusuri ang libu-libong pahina ng mga dokumento upang matiyak na ang bawat kopya ay organisado alinsunod sa naaprubahan ng Kamara. Anya, prioridad nila na tama ang bawat dokumentong iaakyat nila sa Senado. Kapag naiakyat ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hudyat na ito sa mataas na kapulungan ng Kongreso upang mag-convene bilang impeachment court at agad na magsagawa ng paglilitis. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na wala siyang personal na nararamdaman kaugnay ng impeachment complaint laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, ipinauubayan na lamang niya sa kanyang spokesperson at legal team ang pagkomento dahil isa itong legal na proseso. Noong Lunes, nakakuha ng malaking boto ang Kamara upang i-impeach si Duterte at ipadala sa Senado ang Articles of Impeachment. Nakatakda namang magtipon ang Senado bilang impeachment court upang dinggin ang reklamo laban sa Vice Presidente. Tiniyak naman ng kampo ni Duterte na handa silang depensahan siya at harapin ang mga aligasyon sa impeachment proceedings. Sa impeachment, meron naman kaming spokesperson na may naka-assigned na spokesperson at defense team para sa impeachment at yan ay isang legal na proseso. So iwan na lang natin sa spokesperson at sa mga abogado ang pagko-comment. Wala akong feelings about the impeachment. Hataw Balita Ngayon. Naghain ng ikalawang mosyon si Veronica Kitty Duterte sa Korte Suprema upang hilingin ang agarang pagpapasya sa kanilang petisyon para sa writ of habeas corpus.
Layon nito na ideklarang labag sa konstitusyon ang pag-aresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa nasabing mosyón, binigyang diin ang kampo ni Duterte na lumipas na ang 14 na buwan mula nang ihain ng mga consolidated petitions noong March 2025 nang walang malinaw na aksyon mula sa hukuman. Ginamit na basihan ng kampo ni Duterte ang Senate Resolution number 44 na pinagtibay noong Marso 17 taong kasalukuyan na nagpapahayag ng suporta ng Senado sa pagprotekta sa mga Pilipino laban sa extrajudicial rendition at pagtiyak na mabibigyan sila ng sapat na panahon upang makahingi ng tulong sa mga lokal na korte bago ang anumang pagsuko sa dayuhang institusyon. Hataw Balita ngayon. May bago ng legal counsel si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nahahawak sa kanyang kinakaharap na kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Kinilala ang bagong abogado ni former President Duterte na si Attorney Peter Hines, isang British lawyer na prominente at leading practitioner sa international criminal and humanitarian law. Aabot na rin sa 25 taon ang kanyang karanasan sa pagtatanggol sa tribunal sa The Hague. Kabilang na ang ICC, ang International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia at maging sa Special Tribunal for Lebanon. Samantala, tumanggi nang magbigay ng komentaryo si Vice President Sara Duterte tungkol sa bagong abogado ng kanyang ama. Hindi rin umano niya ito nakausap pa sa ngayon. Iwan na lang natin sa ICC ang mga official announcements sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi kahit ano pa namang sabihin natin dito sa labas, kung hindi yon order o utos ng ICC ay wala din katuturan. Patuloy po kayo mamantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras natin sa buong kapuluan, 4 na minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga, Philippine Standard Time. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Regional News. Nagpahayag ng suporta ang United States Trade Development Agency USTDA sa planong pagtatayo ng Sangley Point International Airport sa Cavite upang mapalakas ang koneksyon sa transportation ng Pilipinas at Estados Unidos. Inaprobahan na rin ng USTDA ang pondo para sa feasibility study ng proyekto na inasa makatutulong sa pagluwag ng congestion sa mga paliparan sa Metro Manila. Ayon sa ahensya, magsisilbing pangunahing international aviation gateway ang Sangley Airport para sa passenger at cargo traffic ng bansa. Bahagi rin umano ang proyekto ng mas malawak na layunin ng Pilipinas at Estados Unidos na palakasin ang connectivity at economic resilience sa Indo-Pacific region. Ngayon. Naharang ng Philippine Coast Guard Mandaue City, Cebu ang dalawang container van na may kargang umano'y iligal na sigarilyo kahapon ng madaling araw. Base sa mga ulat patungo ng Pier 7 Gotong Wharf ang dalawang container vans na naglalaman ng mga misdeclared cargo nang ma-intercept ng PCG Intelligence Operatives. Tinatayang nagkakahalaga ng nasa 95 million pesos ang mga iligal na sigarilyo. Nasa pag-iingat na ng Coast Guard Substation Mandaue ang mga van habang nakabinbin ang inventaryo, investigasyon at naangkop na legal na aksyon. Hataw Balita ngayon. Nagdeklara na ng State of Solid Waste Management Emergency ang pamalaang lungsod ng Cebu City. Bunsod ng lumalalang problema sa basura. Ito'y matapos ang ginawang pagpapasara sa Binaliw Landfill dahil sa nangyari na landslide noong January 8 kung saan 36 ang naiulat na nasawi.
Kaugnay nito, naglabas na ng Executive Order number 43 si Cebu City Mayor Nestor Archibal kung saan hinihikayat ang mga mamamayan na mag-reuse at mag-recycle ng mga plastic at gawin ng tamang segregation o paghihiwalay ng mga basura. Nakasaad rin sa EO na tanging mga residual waste na lamang ang kokolektahin ng lungsod. The streets are clean. There might be some areas where the barangays are not able to collect. And you should understand that the city government is doing its best. The only thing that there's so many people who are complaining are the barangays. Okay, the barangays. There might be a problem in collection. There might be a problem of damaged trucks. But the city is doing its best to do the best we can so that the city would be clean. Pero bago pa man ideklara ang state of waste emergency, may sarili ng hakbang ang Barangay Mabolo para tumulong sa problema sa basura. Nagpatayo na ang barangay ng 4 na Materials Recovery Facility o MRF upang dito itapon ang pinaghiwa-hiwalay na basura ng mga residente. Pangusgal lagi na mo ang kampanya doon nga segregate lagi na ang kining basura na to. So segregation at source nga i-segregate dito sa mga balay-balay asa may mangulikta. Another thing is segregation at MRF. So katong mga dili malata nga among ipundok dito amo sa tong i-segregate. In fact tanan namong mga projects na like for example restoration sa sidewalk, no? Kana among restoration sa sidewalk katong mga botilya na dili na magamit mo tayo among gilubong niya ang katong mga plastic among gisrid gisagol na mo sa semento. Sa ngayon ay pinayagan na muli ang partial operations ng Binaliw Landfill pero hindi pa rin dito itinatapon ng mga basura mula sa Cebu City. Hataw Balita ngayon! Arestado naman ang isang high-value individual matapos makumpiska sa kanya ang tinatayang nasa 3.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Birac, Catanduanes. Kinilala ng Police Regional Office 5 ang suspect sa alias na Jer. 44 na taong gulang, residente ng Virac, Catanduanes. Na-recover sa operasyon ang 71 sachet ng hinihinalang shabu na may bigat ng humigit kumulang sa 500 grams. Nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act No. 9165. Hataw Balita ngayon! Napatay sa engkwentro sa Surigao del Sur ang isang notorious na commander ng Northeastern Mindanao Regional Committee ng Communist Terrorist Group. Ayon sa Eastern Mindanao Command o EastMincom, kinilalang nasawi na si Edilberto Dabal alias Bong o Wako. Naganap ang engkwentro sa Barangay Bayan, Marihatag, Surigao del Sur noong May 11 matapos makatanggap ng impormasyon mula sa mga residente ang mga tropa ng militar sa lugar. Nahuli rin sa operasyon si J. Mark Bada Lamela alias Miggy o Migs na sinasabing miyembro ng security unit ng NEMRC. Nabawi naman ng mga sundalo ang isang Tabor TAR-21 assault rifle at isang R4 rifle sa pinangyarihan ng engkwentro. Ayon sa militar, may kinakaharap na iba't ibang kaso si Dabal, kabilang ang murder, kidnapping, arson at paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Weather News. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules, May 13, 2026. Panoorin natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, May 13, 2026. Yung pinantayan nating low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay tuluyan na nag-dissipate kagabing 8 p.m.
Sa ngayon, isang low pressure area na lamang ang binabantayan po natin at ito yung nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at yung dating Sikaloy. Huli itong namataan sa layong 495 kilometers east ng Birac, Catanduanes. Hindi naman po natin na ito nakikita na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi rin natin nakikita na mag-i-intensify pa muli bilang isang ganap na bagyo. Para sa ating forecast dito sa low pressure area na to, inaasahan natin mananatili ito dito sa may Philippine Sea kung saan nakikita din natin na ito'y magdi-dissipate or malulusaw din between Friday and Saturday. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga posibilidad ng isolated rain showers at mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 28 to 35 degrees Celsius, Lawag, 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ang 27 to 39 degrees Celsius, Baguio, 18 to 25 degrees Celsius, Tagaytay, 24 to 34 degrees Celsius, at Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Yun din dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, inaasahan din natin ang maaliwalas na panahon. Pero yun din po, pinapaalalahan natin mga kababayan po natin, magiging mainit at maalinsangan, lalo na po yung tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 34 degrees Celsius. Dito naman sa Iloilo, Tacloban at Cagayan de Oro, 27 to 33 degrees Celsius. For Cebu, 26 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 26 to 34 degrees Celsius. At Davao, 27 to 34 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas natin kahapon dito sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 41 to 42 degrees Celsius. At ang pinakamataas nating naitala ay 48 degrees Celsius, dito ito sa may Butuan City, Agusan del Norte. Sinundan ng dalawang lugar na may 46 degrees Celsius dito sa may Tuguegarao at Coron, Palawan. Para naman sa ating forecast na heat index ngayong araw, inaasahan natin dito sa Metro Manila, 40 to 42 degrees Celsius at ang pinakamataas natin posibleng maitala ay 45 degrees Celsius dito sa tatlong lugar sa may Etiaga, Isabela, Camiling, Tarlac at Butuan City, Agusan del Norte. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin, yung matinding exposure po sa init ay may risk po sa ating kalusugan. Kaya iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon. Pero kung hindi po natin may iwasan, ay magdala po tayo ng pananggalang sa init at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:29 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:16 p.m. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Janelle Dominguez. Tandaan, sa bawat araw nating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon! Bago tayo magpaalam, narito ang mga balitang aabangan mamaya. Mga aabangang balita. Adjustment sa presyo ng kuryente ngayong Mayo, i-anunsyo ng Meralco mamaya. NGCP, may press conference tungkol sa transmission rates. Hataw Balita ngayon! Tindig Pilipinas magsasagawa ng rally ngayong araw upang ipanawagan ang agarang pag-convene ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pagsuko ni Senator Bato de la Rosa sa mga otoridad, iaapila ng grupo. Hataw Balita ngayon! At transmittal ng articles of impeachment sa Senado, abangan! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 4, Talatang 23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Hoy, may oras pa. Pwede ba nga bumati, ha? Binabati ko ang si Tita Nene La Pastora, ang La Pastora family,
Of course, ang aking may bahay si Glenda at ang aming unika iya si Elisea. Ayun. Oh, may oras pa. Bernard. Ano ba? Ay, sige, binabati po natin lahat ng nanonood sa atin sa social media, lalo na po dyan sa YouTube. Kasi tinitingnan ko, meron tayong mga regular na viewers kagaya ng may taga Taiwan, meron po nanonood from Zamboanga, meron sa Ilocos, lagi po sila, meron pa sa Taiwan. Sila po ay regular na nanonood sa atin. Hindi lang dito sa Pilipinas, mula din po sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya hindi ko man po mabanggit ang inyong mga pangalan. Salamat po sa inyong patuloy na panonood at pakikinig sa atin. Taiwan, si Elena Yang yan, tsaka si Emma Chikuhara naman ng Japan, yung mga suki natin. Ayan. Dito naman sa loob ng studio, si Christian. Oo, si Jerickson. Si Jerickson. At syempre, dito kasama ko si Ian at saka si Races, si Aljon, kasama rin po si Carl, si Piolo, ayan, si Ron. At syempre, yung sa IT natin, nariyan si Cardo, si Arian, si Jasper. Maraming salamat. And of course, Rap, kasama ang ating EP, Miss Joan Nano, Sarah, lahat ng mga editor natin. Syempre si Luel. Meron pa tayong nakalimutan? Si Justin. Sino pa ba? Si Josa Ibanez. Josa, magandang umaga sa iyo. And Alex. Oh, yan. Okay, sige. At yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules. Ika-13 na po sa buwan ng Mayo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. O ikaingat po kayo ha, sabi ng Pag-asa, mainit po ang panahon ngayon. Lalo na po dito sa Metro Manila, ang heat index po aabot ng 42 degrees Celsius. Napakainit po niyan. Ingat po kayo. Ako naman po, si Bernard Addis. At dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ako po, si Annie Rantoy. Stand by for a while. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.